mga kapamilya, mga kapuso at mga ka-reels. Andito po ako sa San Esteban Dingras. May nadiskubre po ako dito sa aming barangay, noon panahon pa to, na siya ay isang magsasaka, babae. Magsisika siya, pero ngayon naging disable kasi nawala yung, hindi na siya nakakita. Matagal po siya nagsisika. Kaya ito po, binisita ko po siya para kung sakali din na may mga magagandang puso na makatulong sa kanya. Halika. Apo! Apo! Magsincha! Andito po kami. Kadua man siya. One. Daw. Ito po si Mang Cynthia. Noong panahon, bumibili pa ako ng palay, suki ko to. Pero hindi siya ganito, hindi bulag. Hindi ko alam na yung paghinto ko pagbili ng palay, na narinig ko na lang na hindi na po siya nakikita, hindi na nabulag na. Pero ang trabaho niya po taga-sika, tapos taga-gapas. Yung ginagapas nila, yun binebenta sa akin. Pero yung panahon kaya magtatanong po tayo sa kanya kung bakit o ano ang dahilan bakit nabulag siya. Mang Cynthia, kilala mo pa ba ako? Oo, ma'am. Ha? Oo. Sino ako? Ngayon, di ba, lagi tayo nag-uusap noon. Matagal na din tayo hindi nakikita. Mas lalo na ngayon na hindi mo talaga ako makikita. Hindi na. Bakit ano ba ang dahilan na naging ganyan ka, Mang Cynthia? Nag-ano ako ng palay. Nagpasuyot. Pagkatapos, pumunta ako sa doktor. Sabi niya, glaucoma yung mata mo. Hindi naman Sige, Ilocano hulatan. hamo nga glaucoma ta dati sore eyes mo. Ide bagada nga glaucoma. Ay madi glaucoma nga talaga mata mo nag-sore eyes sakit nga talaga. Hindi kasam inresetaan dakti agas ko. Madi natatangas lala parwaran na dikiti mata. Idi kastam insarden ko di jaya nga agason. Nagpa-kastak man ti sa bali nga doktoron. Ibaga di doktor nga nagpakita nag-high blood dikiti mata. Kaisot na pa nanti high blood dikiti mata. Ibig sabihin, ang sugar mo ata at saka dara, tumaas dyan sa mata na tamaan. Kaya hindi. Kasi naalala ko pa, huli nating nagkikusap dyan sa barangay o doon sa, nag-aakas, nakasanglas ka pa. Oo, pero may nakikita ka pa doon. Noon. Meron pa. Pero sa ngayon mga kapuso, kapamilya at mga karir, sa ngayon talaga totally blackout talaga ang paningin niya. Hindi na talaga siya nakakakita. Ito po, tingnan niyo po siya. Hindi siya noon ganyan. Lagi siya naluluha siya. Masipag po siya. Kahit saan, kahit doon sa amin noon na magpasika, kung yung hindi alam ko ano magsika, yung magpabunot ng palay, yun ang ginagawa nila. Marami to sila mga kasama. Pero matagal-tagal na, mga ilang taon na po to, Mang Cynthia, na ganito ka. 6 na taon na. Mga 6 na daw na taon na ganyan na siya. Simula nag-blurred ang mata niya hanggang nabulag siya, ganyan na ang sitwasyon niya. Kaya po, mga kapamilya, mga kapuso at mga ka-reels, nandito po ako, kahit konting tulong lang po sa kanya, grocery or what
para mga may ano na din siya, ano ba, panggatas. Sabi ko, panggatas ba para sa health na lang niya. Kasi hindi naman talaga siyang totally makahanap buhay. May anak din siya, pero yung anak niya may pamilya na din, may mga anak. Sinusuportahan din siya, binibigyan. Pero syempre, natural per ganitong sitwasyon, gusto din niya na may sarili din siya hawak na pera. Kaya po, nandito po ako ngayon na humihingi din ako sa inyo kung sino pong gustong tumulong kay Mang Cynthia Borses na idaan nyo na lang po sa akin at sa susunod po babalik namin Mang Cynthia palubos de Apo. May dala na kami kung may sa wish ko may makatulong din sa iyo. Sa susunod babalik namin may dala na po kami. Maraming salamat Mang Cynthia sa pagpa-interview mo sa thank you. akin mga kapamilya, mga kapuso, sa susunod balik namin wish ko na may dala na tayo para sa kay Mang Cynthia. Marami pong salamat, magandang hapon po sa ating lahat.